Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again, inviting you na samahan po ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Samahan po ninyo akong buksan ang inyo pong mga Biblia sa aklat po ng Lucas in Luke chapter number 15 in verse number 32. Ito po ang sabi sa atin ng salita po ng Panginoon. It was meet that we should make merry and be glad, for this thy brother was dead, and is alive again, and was lost, and is found. Dito po sa talata po natin na ito, mga kapatid, it reflects yung pong tinatawag nating joy of the Father. Kung kayo po ay pamilyar sa inyo pong Biblia, you would know na ito pong Luke chapter number 15 po, mga kapatid, ay nagpapatungkol po, o ito po yung parable kung saan binabanggit po yung sa Luke chapter number 15, yung iba't ibang mga nawala. The lost coin, the lost sheep, at ito po, yung ating pong tinignan sa huli, ay yung lost son. Okay? So, yung nawawala pong anak. Now, dito po natin makikita kung saan yung pong ama, he was very joyful. Ang sabi niya po, mga kapatid, no, it is meet that we should be glad and be merry. Okay? No? So, ito po, mga kapatid, ay it reflects kung ano ang nagbibigay ng kagalakan sa atin pong Ama sa Langit. Now, if you are a true child of God, you would want na magalak, matuwa ang iyong Ama. Kagalakan ng isang tunay na anak ng Diyos na ang kanyang ama ay magalak at matuwa. Okay? So ano ba nakapagbibigay ng kagalakan sa atin pong ama? Mula po sa talata po natin na binuksan, mga kapatid, makikita po natin that first, no, kapag ang isang lifeless person becomes a living person. Ang sabi po sa atin ng talata na ito, for this thy brother was dead and is alive again. No? This thy brother was dead and is alive again. Nakapagbibigay po ng kagalakan sa ama po, mga kapatid, na ang isang makasalanang tao na walang spiritual na buhay at siya ay magkaroon ng buhay, no? To be born again. Now, when we talk about born again, hindi po natin tinutukoy dito yung relihiyon. Ang tinutukoy po ng Biblia, when it is born again, it speaks of hindi po yung religion, but a relation with God. To be born again is to have the right relationship with God. At mga minamahal, kung tunay ka na anak ng Diyos, ito dapat po ang atin pong goal. Ito yung makapagbibigay po ng kaluguran at kagalakan po sa ating Ama. To seek yung pong magkaroon ng buhay at ng buhay na walang hanggan, ng espiritual na buhay, ang mga tao po na nasa ating paligid. No? We are to share to them yung pong message of hope, yung salitang buhay na nagbibigay ng buhay. Pangalawa po, mga kapatid, no, and it is closely connected po, magkaparehas po yan, no, kagalakan ng Ama na masumpungan po, no, yung lost and be found. Okay? Ito ay nagpapahayag po sa atin, mga kapatid, na we must go and search for these people. We are to go. Inutusan po tayo sa Matthew chapter number 28, go ye into all the world. In Mark chapter number 16, verse 16, sabi, preach yung salvation, no, to every creature, great or small, mayaman o mahirap, bata matanda. No? We are to go and to seek. At ito po'y nakapagbibigay ng kaluguran sa Ama. Nakapagbibigay ng kaluguran sa Ama, ang isang walang buhay ay magkaroon ng buhay at ng buhay na walang hanggan. Nakalulugod sa Ama kung ang isang taong nawala ay matagpuan, mga kapatid.
Pero higit sa lahat, ito po ang isang nakagagalak dito, isa dapat po natin makita. Ang sabi po sa atin ng Luke 15:32 also, nasabi niya, it was meet that we should make merry and be glad. Sino yung we na kinakausap niya po dito? We know, kung kayo po ay pamilyar sa Luke chapter number 15, yung ama po dito, yung tatay po dito, may dalawang anak. No? Nung yung manumbalik, yung kanyang anak na Suwail, no? Natuwa yung ama, pero yung isa niyang anak nagalit. No? At yun po yung marahil yung damdamin ng iba sa atin. We must learn to love and welcome sinners in our lives, in our church, in our family. No? Hindi po na ibig sabihin yung kanila pong kasalanan ay konsintihin po natin. Kung hindi, no, dapat po nating tanggapin that we are living among people who are lost, people who are lifeless, and they need to be loved and welcomed. Kasi kung hindi po tayo ang gagawa nito, saan po nila ito matatagpuan? Saan nila ito mahahanap? Yung peking pag-ibig na hindi po tunay na pag-ibig ng ama, hindi tunay na pag-ibig ng anak. Makikita po nila ito sa barkada, makikita po nila ito sa mga maling kasama po. Dapat ito pong klase ng pag-ibig at pagtanggap po na ito ay makita po sa atin. Muli po inuulit ko, yung pagtanggap po mga kapatid, hindi po yun pong tanggapin natin yung kanilang kasalanan, kundi tanggapin po natin yung kanila pong kalagayan na ang mga tao po, kagaya po natin, ay makasalanan. Okay? We need to love them and to welcome them into our lives. Ha? Tanggapin po natin na nabubuhay po tayo sa paligid po nila at mahalin po natin ang mga tao po na ito. Kung sila po ay mangangailangan, ang sabi po sa atin po ng Biblia, kung sila ay nagugutom, pakainin. Kung sila ay nauuhaw, painumin. No? Kahit, at sabi pa nga po sa atin ng Biblia, we are to love even yung pong mga tao na nagpe-persecute sa atin, even yung mga tao na gumagawa ng masama po sa atin, we are to love and welcome them. The Father ay nagagalak, ang Ama ay nagagalak, no? Kung ang isang patay ay mabuhay, kung ang isang nawawala ay matagpuan. At kung sila ay atin pong mamahalin at tatanggapin po natin sa atin pong pamilya, sa atin pong tahanan, sa atin pong mga iglesia. Hindi tayo perpekto, no? Pare-parehas po tayong makasalanan na nakatanggap lamang po ng the same treatment sa Ama. Nagalak din po ang Ama nung tayo po mula sa kamatayang espiritual ay nabuhay. Nagalak din po yung Ama nung tayo po ay nawala at muling natagpuan. At higit sa lahat, nagagalak po ang Ama kung ang kanyang mga anak ay meron ding ganun pong mentality. Nawa, nahamon po tayo sa salita po ng Panginoon ngayong araw na ito. At kung kayo po ay naging pinagpala po na mensahe na ito, share po natin sa iba na mga mahal po natin upang sila rin naman po ay pagpalain ng salita ng Panginoon. God bless you all, brethren.